Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Maghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito. Ibigyan mo ako ng bulaklak, out of the blue. Roxanne, bakit niyo naman mo nasabi yan? Alam ko na ang lahat. Pinatay ng nanay mo ang anak ko. Makukulong din ang nanay mo. Alam mo bang pinagdudusahan ko na mga kasalanan nagawa ko sa'yo? Kamusta ka na, Aling Zenny? Okay ka pa ba? Bakit nagpapakita ka pa sa akin? Kasi ngayon, alam ko patas na tayo. Sagasaan mo. Oo. Sagasaan mo! Ma'am, hindi ako mamatay tao. Wala akong pakialam. Sagasaan mo, dali! Takot ka ba, Selly? Ma'am Roxanne, Patayin mo ba ako? Gusto kitang patayin dahil pinatay mo rin ang anak ko. Na-dismiss na ang kaso. Hindi mo napapatunayan ang ibinibintang mo sa akin. Alam kong sinadya mo ang pagpatay sa anak ko. Kaya dapat lang na pagbayaran mo ang kasalanan mo. Wala akong ginagawang kasalanan. Ano ba, Roxanne? Hindi mo ba talaga ako patatahimikin? Gusto mo akong patayin? Sige, patayin mo na ako ngayon din. Eto na ako, handa na ako. Pagod na ako sa ginagawa mo, Roxanne. Pagod na ako sa mga ibinibintang mo. Patayin mo na ako ngayon din. ay tama na. Alam kong sinadya mo ang pagpatay sa anak ko. Kaya dapat mo lang pagbayaran ang kasalanan mo. Ilang beses kong sasabihin sa'yo na hindi ko pinatay si Angeline. Na-dismiss na ang kaso. Ang ibig sabihin, hindi mo napapatunayan ang ibinibintang mo sa akin. Ngayon ko, hindi ka matahimik, alika na, tapusin na natin ito. Patayin mo ko ngayon din. Lubayan mo lamang ang anak ko. Lubayan mo ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala dahil malapit ko nang mapatunayan dahil may witness na nakakita sa'yo. Alam niya na sinadya mong patagalin ang pagdala kay Angeline sa ospital. Kaya matakot ka na, Senny. And this time, ako ang mananalo dahil lalabas ang totoo. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas at mabubulok ka sa bilangguan. Uy, Fred, sobrang thank you talaga. Wala yun. Anytime, basta kayong dalawa. Sige, bye. Sige. Oh, pare. Anong ginagawa mo dito? Ba't dapat na kinalira ka? Galing na ako doon kanina eh. Inaya niya ako lumabas kasi nag-away sila nung nanay niya. Eh di na-upload na naman yung pagtatapat mo. Sinabi ko na sa kanya. Inamin ko na mahal ko siya. Pero Alam ko na, pare. Mukha mo pa lang eh. Alam ko na kinalabasan nun, pare. Okay lang yan, pare. Ang importante dun, pagtapat mo na, mahal mo siya. ngayon na nga lang yung konsolasyon na makukuha ko dun. Ang sabihin ko sa kanya. At least wala na akong tinatago sa kanya. O paano, pare? Doon na lang tayo. Parang malabas mo yung mga dinidibdib mo dyan. Ano? Tara? Tara. Boys! Tara! Tara, pare. Oh, magpalamig ka muna. Masyado kang mainit eh. Alam mo, kung hindi mo tinulak si Dennis, hindi pa siya aamin na may gusto kay Lire. Eh, kaya nga tinulak ko eh. Bago pa siya makascore. Eh, kaya na pala, bisit na bisit ka eh. Kaka-break lang, umi-score agad. Hindi naman dahil sa ganun eh. Pero pare, binabastos niya si Lira. Isa pa, alam niya ang problema yung tao, di ba? Anong ginagawa niya? Pinagsasamantalahan niya pa. Pare, may tama ka na. Mahal mo na si Lira. Hindi si Angeline yan, si Lira yan. Yan ang iniisip mo.
Karma yan. Kaya good luck sa'yo. Cheers. Salamat ha. Nay, kinakabahan po ako dun sa sinabi ni Ma'am Roxanne. Sino ho kaya yung sinasabi niyang witness na nakakita ho sa inyo? Isa lang ang alam kong taong naroon ng gabing nangyari ang lahat. Sino, Nay? Si Vanessa. Nandun siya ng gabing yun. Kaya nakita niya ang lahat ng nangyari, anak. Naging masama lamang ako. Dahil inuna kong isipin ang buhay ng anak ko. Pero nakonsensya ako at pinili ko pa rin na dalhin si Angeline sa ospital. Hindi ako kasing sama. Hindi ako sukdulang masama katulad ng iniisip mo. Dinala ko siya sa ospital. Alam ng Diyos, dinala ko siya sa ospital at nagmamadali ako. At alam ng Diyos na hindi siya namatay sa mga kamay ko. Tandaan mo yan. Naalala ko na, Nay. Narinig ko yung pagtatalo ni Vanessa. Nakita niya ho kayo at hindi na tinulungan si Angeline. Tama. Nakita niya ang lahat. Kaya ayaw niyang malaman ni Roxanne kung anong nalalaman niya. Dahil siguradong tatanungin siya kung bakit hindi na tinulungan ng kanyang kapatid. Kung ganun po, Nay, kung si Vanessa lang ang alam niyo na witness, paano ko nalaman ni Ma'am Roxanne na nakita ni Vanessa ang lahat ng nangyari nung gabing yun? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam talaga. Sana lang mali ang kutob ko. Sana lang tinatakot lang ako ni Roxanne. At sana hindi si Vanessa ang testigong tinutukoy niya. Sana mali lahat ang kabakong ito. Pero Nay, paano kung si Vanessa nga? Mangangahulugan ba yun na makukulong uli kayo at mabubuksan ang kaso nyo? Hindi ko alam. Nay, hindi ko gustong makulong kayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Oh my God, Vanessa. Talagang nandun ka nung na-aksidente si Angeline? And you didn't do anything? Ipinaubaya mo pa kay Aling Zenny. Jillian, kung ikaw yung nandun, hindi mo din alam kung ano yung gagawin mo. Nalito ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, okay? Kaya hindi na ako nag-isip. Hindi ka talaga nag-iisip. At yung kagagahan mo, sinabi mo pa sa mommy mo. Alam mo, huwag ka magtaka kung galit sa'yo yung mommy mo, pati na rin yung daddy mo, ha? Dahil dyan sa pagpapabaya mo sa kapatid mo. Pwede ba? Pwede ba, Jillian? Kahit ngayon lang, kung wala kang masasabing maganda, umalis ka na lang. Kasi sawang-sawa na ako. Ayoko ng pag-usapan yan eh. Pwede? Umalis ka na! Ang kuya mo, nasa loob. Leo, Hanap nga ako. gusto ko lang malaman kung alam mo kung nasan si Vanessa. Hindi ko makontakt ang phone niya eh. Bakit naman pababalikin mo pa dito si Vanessa? Sa kabila ng mga ginawa niya sa kapatid niya? Oo naman. Dahil siya lang ang susi para makulong ulit si Zenny.